Okay, review na ulit tayo para sa NAPOLCOM or PNP Entrance and Qualifying Exam. Meron tayong another 15 items, part 8 na ito. So sana napanood nyo simula dun sa part 1. Basic concepts tungkol lahat sa quantitative reasoning or sa mga basic math. Okay, so bawat slide, i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin yung mga solution ko. Tapos comment kung ilan yung score nyo out of 15 items. Okay, so let's start. Number 1, what is the greatest common factor or GCF of 48 and 72? So dalawang solution ang gawin natin dito. Paggawa ng greatest common factor, ibig sabihin yan yung pinakamalaking number na pwedeng ma-divide yung 48 at 72. Ang una natin gagawin ay continuous division. So sa continuous division, isulat lang natin yung 48 and 72, tapos i-divide lang natin. Isip kayo ng number na pwedeng i-divide yung 48 at 72. Pwedeng maliliit lang muna, halimbawa mga 2 lang, 3, ganon. Or pwede kung nakita nyo agad yung malaking number, mas okay. Pero kung hindi nyo agad nakita, so pwede uti-uti lang, divide natin sa 2 kasi even number parehas. 48 divided by 2, that is 24. 72, hatiin natin sa dalawa, that is 36. So itong 24 and 36, malinaw, pwede ito sa 12, no? Kitang-kita na, 12, 24, 36. Pero kung hindi nyo nakita yon, pwedeng sa 2 lang. Kasi parehas even. 24 divided by 2, that is 12. 36 divided by 2, that is 18. And then we have 12 and 18. Pwede na ito sa 6. Pero again, kung hindi nyo pa nakita yung 6, pwedeng ito lang ulit. 12 divided by 2 is 6. 18 divided by 2, that is 9. And then last, saan pwedeng i-divide ng 6 at 9? Pwedeng i-divide sa 3. 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. So tapos na tayo dito kasi ang 2 at 3, wala nang makakapag-divide na number dyan bukod sa 1. So ang GCF na natin ay lahat ng numbers na nandito sa side na ito. Lahat ng mga pinang-divide natin. So i-multiply natin lahat yan. 2 times 2, that is 4. And then times 2, we have 8. And then 8 times 3, that is equal to 24. So the answer is letter C, 24. Another solution, yung factor 3. Kunin natin yung prime factors, 48 and 72. Okay. Kunin natin ang prime factors. 48, pwedeng i-factor to as 6 times 8. Tapos yung 6 ay 3 times 2. Yung 8 ay 4 times 2 or 2 times 4. Tapos yung 4 meron pang 2 times 2. Therefore, ang 48 ay equal sa ang prime factors ng 48, 4 na 2. Ayan, 4 na 2. So we have 2 to the 4th times isang 3. So 2 to the 4th times 3. And then yung 72 naman, kunin natin ang prime factors ng 72. 72, that is 9 times 8. Tapos yung 9 ay 3 times 3. Ang 8 ay 2 times 4. And then yung 4 ay 2 times 2. So ilan yung 2 natin? Meron tayong tatlong 2. So 2 cubed times ilan yung 3 natin? 3 squared. Ang pagkuha ng GCF, ano yung common factor nila? Kukunin natin yung maliit na exponent. Meron tayong 2 to the 4th tsaka 2 cubed. So automatic ang GCF nan, yung common sa kanila, yung mababang exponent, 2 cubed. Times, yung 3 naman, meron tayong 3 tsaka 3 squared. Ano yung mababang exponent? 3. So therefore, 2 cubed times 3. Ang 2 cubed ay 8. 2 times 2 times 2, that is 8. And then times 3. Same answer, ang GCF natin ay 24, letter C. Okay, so yan yung dalawang technique pagkuha ng greatest common factor. Number 2, calculate 0.5 squared plus 0.2 cubed. So ang exponent, ito yung nagsasabi kung gaano karaming beses mag-a-appear yung base natin. So 0.5 square, ibig sabihin niyan ay 0.5 times 0.5. Dalawang 0.5 kasi square. Yung 0.2 cube naman, ibig sabihin niyan, 3.2. 0.2 times 0.2 times another 0.2. Okay? So 3.2 yan. Okay, so evaluate lang natin. 0.5 times 0.5, same lang yan sa 5 times 5, we have 25. Bilangin ang decimal places, 1, 2. So therefore, ilalagay natin ang decimal point dito, simula sa dulo ng 25, 1, 2, lagyan natin ang decimal point. Lagyan ng 0 sa harap. So the answer is 0.25. Next, 0.2 times 0.2 times 0.2, same lang yan sa 2 times 2 times 2, that is 8. Bilangin natin ang decimal places, 1, 2, 3. So bilang tayo sa dulo ng 8, 1, 2, 3. Dito natin ilalagay ang decimal point, lagyan natin ng 0. Okay, 0 pa sa harap. So therefore, i-add na natin 0.008 plus 0.25.
I-align natin yung decimal point. Dito yung decimal point. May 0 dito sa harap and then we have 25. Pagparehasin natin para hindi nakakalito, lagyan lang natin ng 0 dito. Then add na natin. 8 plus 0 is 8. 0 plus 5 is 5. 0 plus 2 is 2. Kopyahin yung decimal point. 0 plus 0, we have 0. The answer is letter A, 0.258. Okay. Number 3. Circle has a radius of 7 centimeters. What is its area? So area daw ng circle, ang formula ng area ng circle ay pi r squared. So ang estimate na ginamit dito sa pi ay 22/7. Kapag decimal, ang value ng pi ay approximately 3.14. Pag may dinugtungan pa natin, 159 and so on. Mahaba yung value ng pi. So estimate 3.14 or pwedeng estimate kapag fraction 22/7. Okay? So i-substitute lang natin dito sa formula pi r squared. Therefore, we have ang value daw ng pi ay 22/7. Ang r natin given, radius of 7 centimeters. So kung ito yung circle natin, ito daw yung radius natin, 7 centimeters. Okay? So ang radius given, 7. So 7 squared. Then evaluate lang natin. So makakancel yung 7. Magiging kasi yung 22/7 and then yung 7 squared, dalawang 7. So pwede natin i-cancel yung isang 7. So magiging sagot na lang 22 times 7. Multiply lang natin ito. So madali na i-manual. 7 times 2, that is 14. 7 times 2, 14 ulit. Plus 1, we have 15. So the answer is 154 centimeter squared, letter B. Number 4. The sum of 3 consecutive integers is 72. What is the largest integer? So isolve natin ito in 2 ways. May shortcut kasi para dito. Unang method na gagamitin ko, algebra, hinahanap natin largest integer. So mag-assign tayo ng expression bawat sa bawat integer natin. Sabi the sum of 3 consecutive. Ibig sabihin ng consecutive, sunod-sunod. So kung sunod-sunod sila, lagyan natin ng x plus 1, tsaka x plus 2. Kasi nga magkakasunod sila, di ba? X, ito yung first. X plus 1 yung second. X plus 2 yung third. Tapos given, ang sum daw nila, the sum of 3 consecutive integers is 72. So ang working equation natin, i-add daw natin ito. X plus 1, x plus 2. Pag in-add natin ito, tatlong x yan, edi 3x. 1 plus 2, we have plus 3. Tapos, ang sum daw nila equal sa 72. So equate natin sa 72. Okay? Then solve for x. To solve for x, yung 3 ilipat sa kabilang side. Subtract 3 to both sides. So cancel na ito. 3x is equal to 72 minus 3, we have 69. Divide both sides by 3. Cancel na yan. Therefore, ang value ng x ay 6 divided by 3, that is 2. 9 divided by 3, we have 3. So therefore, ang first integer natin ay 23. Ang second ay plus 1, 24. Ang third ay plus 2 sa 23 or sunod sa 24, 25. So anong largest integer natin? Tinatanong largest integer, edi 25, letter C. Okay? Shortcut. Shortcut kapag nakalagay, given yung sum. Kapag given yung sum, the sum of 3 consecutive integers is 72. Yung 72, i-divide lang natin kung ilan sila. Ilan yung consecutive integers? 3. So 72 divided by 3 equals ito sa 24. So 72 divided by 3, that is 24. Itong 24, ito yung gitna. So yan yung shortcut. Kapag given yung sum, i-divide lang natin sa number of consecutive integers. Automatic yun na yung gitna. So ang numbers natin, kung gitna yung 24, meron tayong 23, 24, 25. Ang hinahanap, largest integer, so same answer, 25. Okay, so mas madali yung shortcut, no? Pwede lang gamitin ito kapag given yung sum. Kapag hindi given itong sum ng consecutive integers, bawal gamitin. So dito tayo kaya kailangan alam din natin itong long method. Okay? Number 5, so absolute value. Solve absolute value of negative 15 minus absolute value of 7 minus 12 times 2. So, ibig sabihin ng dalawang bar na yan, absolute value. Ang ibig sabihin ng absolute value, kahit anong number yan, halimbawa, absolute value of negative A, equal yan sa A. Magiging positive lagi. Kung positive, absolute value of positive A, so A pa rin yan. Kapag negative, edi A pa rin. So, ibig sabihin, ito pag in-evaluate natin, absolute value of negative 15, magiging positive 15 yan. Tapos ito, i-evaluate muna natin itong nasa loob. Negative absolute value of 7 minus 12. Yung 7 bawasan ng 12, kulang, no? So therefore, negative 5.
and then times 2. Okay? So ngayon, i-evaluate natin ito. So kopyahin lang natin itong 15, kopyahin natin itong minus sign, evaluate natin itong absolute value. 'Di ba kapag negative 5, ang absolute value nun ay kapag negative a magiging a. So yung negative 5 magiging 5 na lang. Okay? Pero may negative dito. Ito kokopyahin natin. Ang nawala lang na negative yung nasa loob. Okay? And then meron tayong times 2. So sundin natin ang rule na MDAS. Multiplication, division, addition, subtraction. So uunahin natin itong multiplication kaysa sa subtraction. So therefore, we have 15 minus 5 times 2, that is 10. Finally, subtract 15 minus 10, the answer is 5. Letter A ang tamang sagot. Number 6. A rectangle has a perimeter of 40 meters. If the length is 12 meters, what is its area? So kailangan alam lang natin yung formula ng perimeter tsaka ng area ng rectangle. Ayun, given ang shape rectangle. So sa rectangle, syempre, dalawa yung length natin, magkaparehas yung length natin. Yung width, syempre, magkaparehas din ito. Ang perimeter, ibig sabihin yan yung total distance around the polygon. So given natin dito, ang perimeter daw ay 40. If the length is 12 meters, so yung length natin, 12 meters parehas ito, taas at baba. Ang hinahanap, what is its area? Ang formula ng area ng rectangle ay length times width. Okay? So area is equal to length times width. Meron na tayong length. Ang length natin ay 12 meters. Kailangan nating isolve yung W. Wala pa tayong W. So gamit yung formula para sa perimeter, ang formula ng perimeter ay 2 times L plus W. Or pwede rin, P is equal to 2L plus 2W. Same lang yan, ha? Itong isa naka-factor out yung 2, itong isa naman naka-distribute. So kahit alin dyan, pwede nyo gamitin. Dito na tayo sa naka-factor out. So tapos, substitute lang natin yung mga given. Given natin perimeter 40, substitute dito. 2 times L plus W, given ang L natin ay 12. Sinosolve natin itong W. So solve for W, divide natin both sides by 2. Para makancel itong 2 dito. Cancel na yan, 40 divided by 2, that is 20, equals 12 plus W. So W ang kailangan nating masolve. Itong 12 ilipat sa kabilang side. So subtract 12 to both sides. Cancel na ito. Therefore, the value of W is equal to 20 minus 12. That is 8. Ano ang unit natin? 8 meters ang ating width. Okay? Hindi pa ito tapos. Hinahanap natin area. Ang formula ng area ay 12 times width. So 12 times 8. So parehas meters yan. So multiply lang natin. 12 times 8. So i-distribute yung 8 sa 12. Sa 2 muna. 8 times 2. That is 16. Carry 1. 8 times 1 is 8 plus 1. We have 9. So therefore 96. Ang unit natin ay meter squared. Therefore letter B ang tamang sagot. Number 7. Calculate the simple interest on 5,000 pesos at 6% per annum for 3 years. So hinahanap simple interest, kailangan alam lang ang formula. Ano ang formula ng simple interest? I is equal to PRT. P is the principal. Ito yung pera. Ano yung pera sa problem? Calculate the simple interest on 5,000 pesos. Ito yung principal. R, ito yung rate, yung may percent, 6%. Ang 6% pwede natin gawing fraction, pwedeng decimal. Sa fraction, ang 6% ay 6 over 100. Sa decimal, ang 6% naman ay 0.06. So kahit alin dyan sa dalawa, pwede nating gamitin. Okay? Ang T natin ay time in years. So given ang time in years natin, 3 years. So T. So therefore, substitute lang natin. Ano ang P natin? 5,000 pesos. Times ang rate natin. Fraction ang gagamitin ko, 6 over 100 para cancel na agad. Times the years, ang years natin, ang time ay 3. So kaya 100 ang ginamit ko, 6 over 100 fraction, kasi cancel na tong 100, cancel yung dalawang 0. E di ang natira na lang, 50 times 6 times 3. O, i-multiply muna natin to. 6 na 50, that is 300. And then times 3, tatlong 300, that is 900 pesos. Letter C. Okay? Number 8. Okay, so law of exponent. Simplify quantity x squared, y cubed, square, and then all over xy squared. So i-apply lang natin ang law of exponent. Kapag meron tayong dalawang exponent, ayan, may exponent sa labas, naka-parenthesis.
ang gagawin dyan, i-distribute lang natin dito sa dalawa. So, i-distribute natin, magiging x squared. Pag dinidistribute itong exponent na square, i-multiply natin dun sa mga exponent natin. So, magiging 2 times 2. Okay? 2 times 2 and then yung y naman, may 3, tas may 2 pa, magiging 3 times 2. Denominator, copyhin lang natin xy squared. Pwedeng idiretso nyo na to ha. Pinakita ko lang, hindi ko muna multiply. So, multiply na natin ngayon x to the 4th. 2 times 2 is 4. Y to the 3 times 2, we have 6. And then over xy squared. Ngayon, meron tayong dalawang x dito, di ba? Kapag parehas yung x, ano yung ginagawa natin? Sinasubtract yung exponent. Kopyahin lang yung common na x, isubtract yung exponent, 4 minus, kapag walang exponent, ibig sabihin yan, may invisible yan na 1. So, 4 minus 1, and then yung y naman, parehas y, kopyahin yung y, isubtract yung exponent, 6 minus 2. Final answer, x to the 4 minus 1, that is 3. Y to the 6 minus 2, we have 4. So, the answer is letter A, x cubed, y to the 4th. Okay, so halfway na tayo, number 8. So, kung naghahanap kayo ng magandang reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Ayan, so itong isa medyo mahal, 500 plus kasi maganda naman to, hardbound. Ayan. Tapos itong isa, mas mura itong isa, 289 to 349. Dalawang klase ito, merong maliit notebook type, yung isa naman na mas malaki, 300 plus. Kung medyo malabo yung mata nyo, gusto nyo mas malaki, mas okay yung bilhin nyo yung mas malaki. 2024 ito, pero solid yung laman nito, ang daming laman nitong reviewer na ito. Ang hindi lang updated masyado, yung Gen Info, yung mga current events. Pero kung pagbabasihan natin yung ang daming laman nito kasi kumpleto ito, merong analytical, merong sa math, marami yung math. Tas napakarami nung general information dito, itong 2024 edition. Kaya mura ito kasi 2024 pa siya. Itong isa, mas updated yung mga current events niya kasi 2026 na. Mas mahal nga lang. Okay? Kung may budget, bilhin nyo po parehas yan. Okay, so number 9 tayo. If 3 pencils cost 21 pesos, how much will 15 pencils cost? So ito ay direct variation lang. Ratio and proportion lang ito kasi ang cost daw ng 3 pencils ay 21. O ilagay natin pencils, tapos yung cost. Kapag 3 pencils daw, ang cost niya 21 pesos. How much will 15 pencils cost? O itapat natin, pencils ito, itapat natin dito sa pencils and then cost yung hinahanap, lagyan natin ng n. Kapag direct variation, syempre kapag yung pencil dumami, yung cost niya syempre dadami din. O parehas yung arrow, di ba? Pag parehas pataas yung arrow, ibig sabihin nun direct variation. Kapag direct variation, ang technique lang natin, lagyan na lang natin ng fraction yan, tapos lagyan ng equal sign. Yun. So, yun yung mas madaling technique. Ilagay sa table, ilagay yung label niya, pencils, tsaka cost, tapos yan, i-over nyo na lang. And then cross-multiply. Cross-multiply. 3 times n, we have 3n is equal to 15 times 21. Huwag mo nang i-multiply, lalaki. Unahin natin yung divide. Divide muna natin sa 3. Cancel na yung 3. Therefore, ang n ay 15 divided by 3, that is 5. O, ito na i-multiply natin. 5 times 21. So, 5 times 1, we have 5. 5 times 2, that is 10. So, therefore, the answer is 105 pesos, letter A. Another technique, meron tayong mga iba't ibang technique kapag nagsosolve tayo ng fraction, ng ratio and proportion. Ito yung pencils, ito yung cost. Pwede yan, ito yung titig method lang. Iisipin lang natin kung saan minultiply yung 3 para naging 15. Minultiply sa 5. Sa ratio and proportion or direct variation, kung ano yung minultiply mo dito sa first column, kailangan i-multiply mo din dito. So, times 5 din tayo. 21 times 5, that is equal to 105. Okay? So, yan yung titig method. Iisipin lang natin. Meron pang isa yung another, yung ratio rotation. Ito naman yung ratio rotation, paikutin lang natin. Pwede tayong magsimula sa 21, pwede din magsimula sa 15. Depende sa inyo kung saan nyo gustong magsimula. Itong 21, papaikutin natin. Papunta sa n. Kaya ratio rotation. Tapos ang operation dito, division lang, tsaka multiplication. 21, lumiit, naging 3, no? So, i-divide natin. 21 divided by 3, that is 7. Yung 7, imumultiply natin dito sa kasunod. 7 times 15, that is 105. Ratio rotation ang tawag dyan. Kapag binaligtad naman natin yung arrow, pwede rin. Pwede rin, dito tayo sa 15 magsisimula, paikot dito sa n.
So, ganun din. Una lagi yung division. 15 divided by 3, that is 5. Yung 5, i-multiply naman natin dito sa isang kasunod na number. 5 times 21. Same answer, 105. Okay? So, yun yung iba't ibang technique pag-solve ng ratio and proportion or direct variation. Number 10, what is the cube root of 216? So, ito ay isipin lang natin ito. Cube root. So, cube root of 216. Mag-trial and error lang tayo. 4, 6, 5, 8. Alin dyan na pag minultiply sa sarili niya, kasi cube root, no? Kailangan i-express natin sa ganitong form. Cube root of, hindi pa natin alam, no? So, lagyan natin ng n. N cube. O, isipin lang natin sa mga choices. Ano yung number na minultiply tatlong beses? Or tatlong factors ng sarili niya, ang magiging sagot ay 216. Pwedeng isa-isay natin. Try natin yung 4. 4 cube, ibig sabihin tatlong 4. 4 times 4 times 4. O, maliit ito. 16 lang ito, no? 16 times 4, 64. Napakalayo sa 216. Mali. Yung 5 naman, ano to, pwedeng tanggalin na natin yung 5 kasi kapag 5 minultiply mo sa 5, minultiply sa 5, ang dulo nun 5. So, malabong maging 5. So, ang sagot na dito ay letter C, 6. So, try natin. 6 cube, magiging siyang 6 times 6 times 6. Ito munang dalawa, 6 times 6, 36. Tapos, 36 times 6, eksakto na yan. 6 times 6, 36. 6 times 3, 18 plus 3, 21. Ayun, sakto. 216. So therefore, equal ito sa 6 cube na makakancel yung cube root tsaka yung 3. 6 ang matitira. So ang cube root ng 216 ay 6. Number 11, convert 2.5 hours to seconds. Pag nagko-convert tayo, 2.5 hours, papunta daw sa seconds. O, seconds. Kailangan lang natin i-multiply yan sa, i-multiply lang natin yung 2.5 hours sa conversion. Ano ba yung conversion natin? Dalawang beses natin i-multiply yan. Kasi yung 1 hour equal siya sa 60 minutes. Tapos yung 1 minute equal siya sa 60 seconds. Okay? So therefore, dalawang beses tayo mag-multiply. Hour to minutes muna and then minutes to second. So kung ano yung kailangan nating i-cancel, yung hour nasa numerator, kailangan nandito siya sa denominator. Tapos nandito sa taas yung minutes. Okay? Ano ang conversion? 1 hour ay 60 minutes. So cancel na yung hour. Ngayon yung minutes kakancelin natin, kailangan nasa denominator yung minutes, nasa numerator yung seconds. So anong conversion? 1 minute. So 1 sa ibaba, 60 sa taas. So cancel na yung minutes, cancel yung minutes. Ang natira na lang, yung mga 1 sa denominator, baliwala na yon. So matitira na lang 2.5 times 60 times another 60. Ang unit na niyan ay seconds. Okay? So ngayon, multiply na lang natin. Pwede ito muna, 6 times 6, 36. May dalawang 0. E di 2.5 times 36, dalawang 0. Yan. So, tapos ngayon, pwedeng i-manual na lang natin to, no? Yung paghiwalayin na lang natin ito, pwede eh. Yung dalawang 3,600, that is 7,200. Tapos yung 0.5. 0.5 kalahati. Kalahati ng 36. Kalahati ng 36, that is 18. Okay. So itapat ko na dito. Yun. So ganun pala yung technique, no? Hindi na tayo nag-multiply ng decimal. Pinagbukod ko na lang. Inuna ko yung 2, tapos yung 0.5. Yung 0.5 kasi kalahati. Kaya pag inad natin ito, 90, 100 or 9,000. 9,000 seconds, letter D. Okay? Number 12, solve 1 over x plus 1 over 2x equals 3/4. Solve for x lang ito. So, kailangan natin dito ng LCD. I-LCD lang natin. I-copyhin ko muna para lumaki ng konti. Ano ang LCD ng number muna? 4 and 2. Ang LCD ng 4, 4 tsaka 2. Yung mas malaking number dapat, 4. Ngayon, sa variable naman na tayo, parehas may x. Anong LCD ng dalawang x? Di parehas yung x yun. Di ang LCD niyan, x lang. So ngayon, kailangan nating i-multiply both sides sa LCD niya na 4x. Multiply both sides by 4x. Okay? Ngayon, i-distribute. Pag dinistribute yan, makakancel yung x tsaka yung x. Ang natira, 4 times 1. 4 na lang. Okay.
So ngayon, i-distribute naman natin dito sa 1 over 2x. Pag minultiply, makakancel yung x, makakancel yung x. May natira 4 divided by 2. Eh dito yon times 1. Or 4 times 1 half. Kalahati ng 4, eh di 2 na lang. Okay? Equals, dito sa kabila, makakancel yung 4 sa numerator, 4 sa denominator. Natira 3 times x, 3x. Then 4 plus 2 is 6 equals 3x. Finally, solve for x, kailangan tanggalin yung 3. Divide both sides by 3. So ang sagutan natin, x is equal to 6 divided by 3. The answer is 2. Letter B. Number 13. The price of a commodity increased from 40 pesos to 50 pesos. What is the percentage increase? So may direct formula tayo dito. Percentage increase. Ang formula ng percentage increase ay equal sa yung difference nito. So yung difference, ito yung pinanggalingan 40, ito yung old value. 50, ito yung new value. So yung difference nila, new minus old, i-divide lang natin. Syempre, laging i-divide dun sa old. Kasi percentage increase, pagbabasihan natin yung old value. So i-substitute lang natin, we have, unahin natin yung mas malaking number, 50 minus 40 divided by the old value, 40. So magiging sagot 50 minus 40, that is 10 over 40 na pwedeng ma-lowest term, tanggalin yung tigisang 0, 1/4. Ngayon, paano i-convert yung 1/4 sa percent? Di ba pag sinabi nating percent, ibig sabihin yan over 100. Okay. Ngayon, saan minultiply yung 4 para maging 100? Minultiply sa 25. So, ganun din ang numerator. I-multiply natin sa 25. So, therefore, we have 25 over 100 or that is 25%. Or maganda kung kabisado nyo lang. Ang 1, ang katumbas ng 1 ay 100%. Kapag hinati natin, 1 half, ang 1 half ay 50%. Kapag hinati natin yung 1 half, di magiging 1/4, ang 1/4 ay 25%. Okay? Kung kabisado nyo yan, di tapos na agad, ang 1/4 ay 25%. Kung hindi nyo nakuha yan, i-divide lang natin itong 1/4. So, 1 divided by 4. Lagyan ng 2 0. Itapat yung decimal dito. 1 divided by 4, hindi pwede. So, 0. Kuhanin yung sumunod na number. 10 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. Subtract, we have 2. Bring down 0. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. 0.25, i-convert sa percent. Move ng 2, put the percent symbol. So, therefore, same answer, 25%. Number 14. What is the value of x? 2 to the x plus 1 equals 32. Ang pwede natin gamitin dito para ma-solve natin yung value ng x, kailangan gamitin natin itong a to the m equals a to the n. Kapag same base sila, same base, parehas a, parang kinakancel na lang yung a, no? Equate natin yung exponent, m equals n. Yan ang gagamitin natin technique. So, 2 to the x plus 1 equals, etong 32, ilang to yan? I-convert natin sa same base dapat na 2. Ang 32, that is 2 times 2, 4, times 2, 8, times another 2, 16, times another 2, 32. O ilang to yan? 1, 2, 3, 4, 5. So therefore, ang 32 ay 2 to the 5th power. Okay? So ngayon, parehas ng 2. O yan, parehas to yan. O equate lang natin. X plus 1 equals 5. Now, solve for x. Kailangan x ang matira. Ilipat yung 1 sa kabilang side. Subtract 1 to both sides. 0 na yan. X is equal to 5 minus 1 equals 4. Letter B. Okay, so last number. Number 15. Find the median of the following set. 12, 15, 18, 22, 25, 30, and 35. Pag sinabi nating median, ang ibig sabihin ng median ay middle term. Middle term lang yan, gitna. Middle term, pero may condition pa. Middle term when arranged. Arrange dapat. Arrange from highest to lowest or highest lowest to highest. Naka-arrange dapat lowest to highest or kahit baliktad highest to lowest. Okay? So yung given naman natin naka-arrange na, no? 12, 15, 18, 22, 25, 30, 35. Naka-arrange na, so wala na problema. Ano yung gitna dito? Meron tayong 7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapag odd number, yung number of terms natin, eksakto yung gitna niyan. Ito yung gitna, 22. May tatlo sa left,
may 3 sa right. So, ang gitnang number ay 22, letter B. Paano naman kapag naging 8 yung number? Kapag naging 8 yung number, ang magiging gitna niyan, 2. For example, naging 12, 15, 18, 22, 25, 30, 35. Kapag nagkaroon pang isa dito, 36. So, pag hinati natin, may 4 sa left, may 4 sa right. Walang gitna, no? So, kukunin natin yung average nitong dalawa. Yung dalawang nasa gitna kapag naging 8 terms. Ano ang gitna ng 22 at 25? Ang gitna niyan ay 23.5. Pwedeng bilangin na lang natin, 22, 25. Ano yung gitna nila? O yung eksaktong formula, 22 plus 25 divided by 2. Ang magiging sagot ay 23.5 kung naging 8 terms. Kung naging 8 terms. Okay? Nasa choices yung 23.5 letter D. Kung 8 terms, 23.5. Pero dahil 7 lang, ito yung gitna niya, 22 letter B. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong math question ay i-PM nyo lang. I-comment nyo sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.